OFW Runner Day 110. This is JP Adena. Today is April 19, 2017. And ang question natin for today is, kapag may malaking problema, malaking dagok sa buhay mo as an OFW, sino ang unang tatlong kakausapin mo para makatulong sa'yo? Sino ang unang tatlo? Okay. Babasagin natin ang normal na iniisip nating puntahan o lapitan kapag may problema tayo sa OFW. Yan po pag-usapan natin mamaya. Okay. So, sa lahat po ng mga first time na manood, this is my New Day's resolution. Ang version ko po ng New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. And I am taking a video of this to inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in an hour. Bye. Mag-umpisa tayo sa basag. Okay. Nangyari na ba sa inyo to? Or meron kang kwento or nakwento sa'yo na ganito? Okay. May problema ka o yung kakilala mo o yung kwento. May problema ang isang OFW katulad mo. Tapos, nahihiya kang sabihin sa pamilya mo kasi baka mag-alala sila. So, sinabi mo sa kaibigan mo na dito mo lang nakilala sa ibang bansa. Pero, or sa kamag-anak mo sa ibang bansa na hindi mo naman kakilala talaga, or sa dugo, oo, magkamag-anak kayo, pero wala kang relationship, kumbaga hindi kayo close. Sa kanya mo sinabi, kasi nalulungkot ka eh, may gusto kang pagsabihan. Tama naman yun, pagsabihan mo, right? Tapos, sabihin natin problema mo ay pera. Tapos, sa samaang palad, umutang sa'yo. Okay? So yung kaibigan mo yung may kwento, tapos ikaw yung uutangan. Or ikaw yung may kwento, tapos ikaw yung uutang sa kaibigan mo. Pero alam mo namang wala kang pambayad. So yung iba ang ginagawa, uutang, tapos uutang sa malaking interest. Hoy, meron ka bang alam na mauutangan dito ng ganyan-ganyan? Laking interest, i-surrender ng passport. Alam mo yan. Passport, tapos 10% per month. Grabe, per month. Alam mo ba ang credit card? 3.5% per month sa Pilipinas. Dito mas mababa pa sa Hong Kong. Tapos yung utang mo 10% per month. O sabihin natin gano'n. Tapos, ikaw ang kinuhang garantor. Mangungutang yung tao, tapos ikaw yung kukunin garantor. Sabi niya, huwag ka mag-alala, pipilma ka lang naman eh. Tapos, babayaran ko rin yan, huwag ka mag-alala. Just in case na hindi ko mabayaran, ikaw yung kakausapin. Actually, hindi niya sabihin yun eh. Pero, kung mabait, sabihin niya yun. And then, lumaki yung problema, hindi nakapagbayad, umuwi Pilipinas, o kaya nakulong. Paano yun? Naiiwan sa'yo yung utang. Personally, may kakilala akong ganyan. Ganun ang nangyari. At wala eh. Kasi imbis na magtiwala tayo sa mga nakakakilala sa atin, sa mga nagmamahal sa atin, nag-uumpisa tayo sa hindi nakakakilala sa atin. Or makakatulong lang sa atin panandalian, or hindi talaga sa'yo or taos-puso ang pagtutulong sa'yo. Right? Or gumagawa lang ng kwento, sabihin natin ganun. Okay. So, at marami pa ibang kwentong ganyan. Kunyari, na-chismis, ganyan, nagkaroon daw ng kabit, ganyan-ganyan. So, tapos ang kukwentuhan mo yung kakilala mo, again, yung kaibigan mo, or na dito mo lang nakilala, or yung kamag-anak mo na hindi mo naman talaga close. Maraming kwentong ganyan. Pero para sa akin, kapag may problema ka, kaibigan ko OFW, malaki man o mababaw, tatlo, I highly suggest na kausapin mo na tao na at nahihinga mo ng tulong. Go. Number 1, unang level, yung kamag-anak mo. Yung katuwang mo sa pagiging OFW. Before ka naging OFW, may kausap ka sa Pilipinas. Tama. For example, lalaki ka, pumunta ka sa Saudi, yung katuwang mo sa pagiging OFW, yung asawa mo. Kunyari, single mother ka, pumunta ka sa Hong Kong, tapos ang katuwang mo na pamilya mo ay yung panganay mong anak sa Pilipinas. Yung ganoon, siya ang unang kausapin mo. Right? Sila ang direct link nakaka-apekto sa problema mo. So sila ang unang dapat makaalam ng problema mo. At kayong dalawa ang mag-isip ng paraan para ma-resolve ang problema mong ito. Hindi yung
kaibigan mo na hindi ka naman kakilala o kamag-anak mo na hindi mo naman ka-close. Right? Ngayon, pag hindi mo kaya doon, or problema mo, minsan ganun eh, ang problema mo, yung katuwang mo sa pamilya, yung asawa mo yung problema mo, yung panganay mo ang problema mo, yung kamag-anak mo, yung tita, yung ganyan, ang problema mo, kausapin mo na, next step ay ang employer mo. Employer mo, siya ang direct na makaka-apekto sa trabaho mo. Right? Pag kailangan mo ng bakasyon, siya kakausapin mo eh. Pag kailangan mo ng, para sa akin lang kung kailangan mo ng pera, maigi, kung lalo na sa mga helper sa Hong Kong, I highly suggest, kausapin nyo yung employer nyo. Sapagkat pag nagka-problema kayo sa labas, sila din na maapektuhan. Maniwala ka, ako employer ako ng helper. I would rather na sa akin mangutang ang helper ko kesa sa labas 10% per month at magka-leche-leche. Right? So, pangalawa, employer nyo. Sa kahit anumang problema ha, kahit yung chismis, kahit yung mga, kung ano man, mabibigat na problema mo. Pangatlo, paano kung ang problema ko naman ay yung employer ko? Diba? Ang gagawin natin, pangatlo, pumunta ka na sa Embahada ng Pilipinas. Philippine Consulate, sa OWA, sa Polo. Sabihin mo sa kanila kung anong mabigat mong problema. Sabihin mo sa kanila na, uy, may umutang sa akin, ginamit akong garantor, etc. etc. Or, yung agency ko, hanggang ngayon, pinapabayad ako ng placement fee na bawal naman ng placement fee. Nandiyan nyo? Right? So, 3 levels. Yun muna, yung unang tatlo. Number 1, yung katawang mong sa pagiging OFW, kamag-anak, panganay na anak, tita, kung ano man, kung sino man. Kapatid, ganyan. Tatay, nanay. Pangalawa, ang employer mo. Sila ang direct na makaka-apekto sa pagtatrabaho mo. At pag may problema ka, malamang ma-apektuhan yung trabaho mo. Sabihin mo sa kanila. Pangatlo, Embahada ng Pilipinas. Sigurado may Embahada ng Pilipinas sa bansa pinagtatrabahuan mo. Sila ang lapitan mo. Ang laki ng chance na may maitutulong sila sa'yo. Actually, may department para dun eh. May department para sa problema mo. Wag na wag, babasagin ko ulit ha, wag na wag ang mga kaibigan na nga dito mo lang nakilala na akala mo ang puso nila ay nasa iyo. Hindi naman pala. Alam kong kaya mo to, kaibigan. Pag may problema ka ngayon, sila ang unang tatlo na lapitan mo. Sapagkat kung kaya kong maglakad, tumakbo or mag-jog 365 days ngayong taon at ma-inspire kita, alam kong kaya mo rin. Kaya mong sabihin sa kamag-anak mo, sa employer mo, o sa Embahada ng Pilipinas sa problema mo.